Yun no? So mga kaisda, mag-a-update lang po tayo sa ating bagong strain na bottom sword at saka sa ating dalawang strain na red lace at saka metal black lace. Good day mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, ang ganda ng sikat ng araw mga kaisda. 'Di ba? Makikita nyo naman. So, mga kaisda, for today's video ay mag-a-update lang po tayo sa ating tatlong strain. Isa yung bagong strain natin na ini-inbreed natin at saka yung dalawang dati nating strain, yung metal black lace at saka metal red lace, mga kaisda. So, bago pa tayo magsimula sa ating topic sa ating vlog, mga kaisda, ay isa-shoutout muna natin ang ating bagong kaibigan. Shoutout from Black Shadow ng Pampanga na si Monina Gapus. So, ang sabi niya mga kaisda, ay baguhan din siya sa pag-aalaga ng isda. So, baguhan siya sa pag-fish farm, no? So, ang isda daw niya ay meron siyang gapis, mulis, at platis. At lahat nagda-drop. So, shoutout sa iyo, Monina, idol. Maraming salamat sa pag-comment mo. So, bago pa din tayo magsimula mga kaisda sa ating topic, ay ipopromote ko muna ang aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please mga kaisda, subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. At kung gusto niyo mag-comment mga kaisda, please comment na lang. I-sabi nyo kung i-comment nyo kung anong gusto nyo ipagawa natin mga kaisda. Kung anong gusto nyo nasa isip niyo, i-comment nyo mga kaisda. At kung gusto nyo i-feature ang barracks niyo, punta kayo sa aking description. Andun po yung aking FB account. Pwede kayo mag-send ng video sa inyong barracks mga kaisda. At i-upload natin yan. Ipopromote natin yung barracks ninyo mga kaisda. So, back to topic na tayo mga kaisda. Noong sa mga previous video ko mga kaisda, ang nakuha nating red tail snake skin bottom sword ay dalawa lang, no? Dalawa lang yung nakita natin. So, after 3 weeks mga kaisda, meron tayong nakuhang bago. At ito yun mga kaisda. Ito yun. So, nakikita nyo. At saka yung female natin na red tail. So, yan ang bago nating i-inbreed mga kaisda. Dahil yung previous natin ay na-inbreed na yun mga kaisda, no? So, napakaganda tingnan ng ating red tail snake skin bottom sword mga kaisda. So, padadamihin natin to. So, itong klase na to ay iba. Yung nauna ay iba din yung female nun. Titingnan natin kung ano ang kinalalabasan nun. At ito yun mga kaisda, no? Ito yun. Dito ko nilagay yung in-inbreed natin. At saka mga kaisda, ang nakakatuwa dun, meron na din silang fry. So, nakakatuwa. Meron na silang fry at nililipat natin, titingnan natin kung ano ang kinalalabasan no, no? So, pag mas maganda yun ang padadamihin natin, mga kaisda, no? At saka yung fry nung nasa aquarium, pag maganda nun, padadamihin natin yun. At saka natin ibinta sa market, di ba, mga kaisda? Yun lang yung estilo, no? So, kung mahilig kayo magko-crossbreed, ano lang, tsaga-tsaga lang mga kaisda. Dahil, hindi sa isang bisis mo makukuha agad-agad yung gusto mo. So, siguro mga 2 or 3 inbreed mo, doon mo makikita, or 4 ba, doon mo makikita ang gusto mong ipalabas na gapi mga kaisda. So, mahaba-habang panahon talaga yan. At mahaba-habang pasensya mga kaisda. Pag outcross kayo ng gapis. So, kagaya ng sa akin,
tatlo na po ang aking na-outcross. So far, ang pinakamaganda kong na-outcross ay ito, no? Nag-outcross ako ng Flamingo Albino, full red. Medyo hindi gaano kagandahan, pero andyan pa rin sa akin. Hindi ko bininta, hindi ko binigay dahil nagagandahan ako sa kulay nila eh. Parang dark red sila eh. Nag-inbreed ako ng half black blue at saka albino full red. Ang lumabas halos blue, mga kaisda. So makikita nyo yan sa nakikita nyo yan sa sa previous video ko na nakalagay sa grapa. Yun po yun, mga kaisda. Yun po ang aking outcross ng HBB at saka EFR. So yan, mga kaisda, nakakatuwa dahil meron na tayong bagong fry ng ating inbred, no? At ito naman, mga kaisda, itong pangalawa natin, itong metal red lace natin, sa mga previous video ko ay hindi masyadong nakikita dahil yung tubig natin masyadong alanganin na, di ba? So ngayon, makikita nyo na, mga kaisda. At ang parents nito, yung breeder nito, ang natira ay isang female na lang dahil namatay yung iba, no? Buti na lang nakapag-produce pa ng fry. Kaya ito na, mga kaisda, yung juvenile ko meron na ding fry. Makikita nyo dyan, mga kaisda, merong maliliit dyan, meron na ding fry, no? So padadamihin natin yung mga kaisda dahil napakaganda ito at saka pricey din ito, mga kaisda. Pagkabili ko, medyo pricey talaga, no? Kaya yun, makikita nyo yung male natin, mga kaisda. Dati ang tingin ko lang doon is 3 or 4 na male. Pero ngayon ang dami pala nila, mga kaisda, na male, no? So marami ding female. So mag-inbreed tayo dyan. Yung mga fry nun, yan, makikita nyo, ang fry nun, ililipat natin. Dahil meron na pa akong 6 na trapan na ready. Pero yung 3 niyan, yun pa yung ready talaga. Yung 3, wala pa yung trapal, no? Yung 3, lalagyan na lang tubig. So siguro bukas, lalagyan na ng tubig at saka ililipat yung fry na yan, mga kaisda. So, di ba? Nakakatuwa. Kahit sino naman na mga baguhan, nakagaya ko, mga kaisda. Kaya, huwag kayong mga kaisda, yung mga baguhan at katulad ko, explore lang kayo ng explore, mga kaisda. Malay natin, magagawa tayo ng sarili ating strain, mga kaisda, no? Di ba? Mas maganda yon. So, yan lang po ang aking maisishare sa inyo, mga kaisda, no? Itong aking isang magandang metal red lace. So, yan, makikita nyo. Medyo happy ako dahil yung pagkamatay ng breeder nito ay siyempre masasad tayo dun dahil pricey yun eh, di ba? Buti na lang, no? Buti na lang nakapag-drop pa sila. So ayan, gandang tingnan, di ba? Mga kaisda. So ito, pag madami na to, syempre i-release din natin yan sa market, mga kaisda. Dahil marami na ding nagtatanong sa akin kung kailan ko ba daw i-release itong red lace ko, mga kaisda, metal red lace ko, mga kaisda. So siguro padadamihin ko pa saka na ako mag-release niyan, mga kaisda, no? At saka kukunin ko pa yung iba, lalagay ko yun sa aquarium para makita natin yung side view niya, para mas lalong makikita natin ang ganda ng kanyang buntot, mga kaisda, no? Kasi yan ang isang hinahanap ng mga guppy breeder, guppy fish keeper, yung buntot, yung pattern ng buntot na maganda. So itong panghuli ko, mga kaisda, ito yung juby ko na metal black lace. Pero itong juby na to, mga kaisda, ay nagka-fry na din, no? Makikita nyo dyan, maraming fry, mga kaisda. Dahil yung malalaking mga female dyan, ay yan po ang naunang drop, pag-drop, no? So yung medyo maliliit dyan, yung mga male dyan, sila na yung second batch, mga kaisda. So makikita nyo,
yung metal blacklist natin mga kaisda. Napakaganda po yan mga kaisda. Yung pattern ng buntot ng ating male. Napakaganda mga kaisda. At saka yung breeder niyan ay nasa kabilang kanto. Hindi, sa kabila, sa harap mga kaisda. Doon din, marami na din yung yung female nun ay buntis na din. Halos buntis na din. Saka, isa lang po ang breeder na ako nun, mga kaisda. So, pasensya na po kayo dahil nabulol-bulol ako at hindi ko ini-edit yan. Tinutuloy-tuloy ko na lang, mga kaisda, no? So, yan po mga kaisda ang aking tatlong strain na naipakita sa inyo, yung bago at saka itong old strain ko, but maganda, no, mga kaisda. So, napakaganda yung ating black lace at meron na din nag-order nito na bibili siya ng isang tryo. So, pagbigyan natin mga kaisda dahil gustong-gusto niya. At hindi na din siya malulugi sa ibibigay kong female sa kanya dahil buntis na po yung female. No? Hindi masasayang yung pera na binayad niya sa akin dahil medyo may pagka-price din, no? Pero hindi gaano kalaki yung presyo, no? 3 digit lang po siya mga kaisda. Pero hindi gaano kalaking presyo yun mga kaisda. So yan mga kaisda, no? Yan lang po ang ating maisi-share. At saka kung sino yung gustong mai-feature yung barracks inyo, punta lang po kayo sa aking description. Pinaka huli. Andun po yung aking FB account. Pwede niyo akong i-PM, i-chat, tapos ganito ganyan ang papagawa niyo sa akin at send kayo ng video. Kahit na 6 to 8 minutes yung duration niya, okay na yun para sa akin mga kaisda, no? Para mai-promote ko din ang inyong barracks. Malay mo, baka sa mga kapitbahay mo hindi nila alam na meron ka palang tinatagong mga isda, no? So, yung nagpa-shoutout sa atin na si Monica Gapos from Pampanga, kung sino yung kapitbahay nito, puntahan nyo po. Kung mahilig kayo ng isda, puntahan nyo po. Baka masulid na sulid yung mga isda niya, mga kaisda, no? So, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa aking mga bagong subscriber at hindi pa nag-subscribe sa akin. Please subscribe mga kaisda at ako'y magbababay sa inyo. Hanggang sa muli mga kaisda. Happy farming! Bye-bye!